dimensioning or dimension align. So once you have, meron na kayo, no? Ang ginagamit lang natin dyan ay yung corner to corner paglalagay ng dimension or end to end. Ayan ha, end to end. Dyan nilalagay yung dulo na extension line or end to center or corner to center. Dyan natin ilalagay. So let us see. First, we have to type D or dimension style. We have to set first our dimension. Modify. Go to modify. Then next. Okay. So ang una nating i-adjust or modify is the symbols and arrow. Okay. So from close field, pick nyo yung arrow yan. Hanapin nyo yung architectural tick. Ayan. Then text. Go to text height. First, try muna natin to ha. Let's say 2.5. Mamaya lang natin i-adjust. That is the standard height. Then change the color. Sample yellow. Yan ang pipili muna natin. Then next, what we are going to modify is the text placement. Mamaya na natin yan para makita nyo muna. Then offset from the dimension line. Ito ang dimension line. Yan na, dimension line. So ibabaw nyan, dapat maghihiwalay sila. Lalayo siya ng konti para hindi dikit yung text. So lalagyan nyo siya ng value. Okay, let's say 1.5. Okay, then text alignment, naka-horizontal siya, change it into align to with the dimension. Observe nyo, ayan, naka-align na siya dun sa dimension line. Okay, pag binalik mo yung horizontal, ayan, naka-horizontal siya, kaya balik nyo again to align with the dimension. So ayan na siya ngayon. Okay, so what we are going to do next is to modify the lines. First is dimension line. Yan ang dimension line. Ayan okay, extension line to. Okay, pero ito, yan ang dimension. Yung diretsong yan. Okay, at yung cross section ng line, that is dimension break. So extend beyond ticks. Ito yung ticks ha, pinaka dimension break nya. Yan ha, yung crossing no extension line at dimension line. So, i-adjust natin yan. Extend beyond ticks. Then, lagyan natin ng 2. Then, yan ay next. So, palitan muna natin ng kulay. Yellow. Okay. Next is the extension lines. Okay, extension line. Ito, extension line ha. Yan, patayo na yan. Okay. Extension line. So, yung dalawa na yan. Left and right. So, change muna natin yung color. Makikita nyo, yellow. Ayan, nagbago yung kulay. Then next, kapag tinry nyo, okay, isuppress yan, tignan nyo kung ano mangyayari ha. Let's say, extension line. Ito yung 1 ha. Pag pinik nyo yan, okay, kinlik nyo yan, nawawala. Diba? Nawawala yun sa extension 1. Then, yung extension 2, click nyo rin. Ayan, nawawala. Okay? Nakikita nyo doon sa kanyang preview. Okay? Next. Pag tinanggal nyo siya ngayon, ibabalik nyo na siya ngayon. Then, extend beyond dimension line. Yung pinakadulo niyan, ito ha, extend beyond dimension line. Yung lagpas mula sa dimension break, the dimension line, okay? Dadagdagan nyo yan para lumagpas siya. Makita, okay? Then, you have to add, bahala. Try muna natin ng 25. Then, offset from the origin. Itong origin yung drawing niya. Then, i-offset nyo, lalayo para magkaroon siya ng space dito. Yan. So, lagyan nyo ng value or distance niya. Let's say 25. Then, next. Ang susunod natin is the text. Check natin text natin ha. Okay na. Okay. Then, kung okay na, click natin. Okay, then, close. So, ayan, nakita nyo na siya, ha? Yung preview niya, nagbago. Okay? So, mamaya try natin pag na-close natin to ha? Kung i-modify pa natin, depende sa inyo kasi nakikita naman preview yun, yung arrow size. Baguhin natin yung arrow size. Yung architectural tick. So, yung lagpas nun, yung laki nun, gagawin natin 2.5. Okay? Then, break size, hindi na natin pakikialaman yan. Hayaan nyo lang muna yan dyan. Then, okay. Then, ayan, nakita nyo naman, nagbago. So, ayan na siya ngayon. Medyo lumaki, right? So, i-close natin. Pag kin-close natin, let us try. First modification nyo na dun sa ating
dimension style. Let's type dimension aligned. O yan, DAL ha. Dimension aligned. Yan. Okay. Then, let's go to the endpoint first. The first corner, pick here. Then, on the other end, pick here. Okay. So, drag the mouse. As you can observe, wala pa tayong nakikita. Right? So, what we are going to do next is to modify it again. Dimension style, balik tayo. Then, go to modify. Ayan, para ma-practice nyo to. So, just to see the changes, again, dito tayo sa dimension line. Check natin, extend beyond ticks. Ayan. Extend beyond ticks. Gawin natin 200. Late kasi kanina, right? So, try lang muna natin to ha. Then, offset, extend beyond dimension line naman. Gawin natin 250. Then, offset from the origin. Gawin natin 250. Kanina, 25 lang nga tayo to. Then, next, text. Text tayo. Yung 2.5, let's make it how many? 250. Try muna natin 250. Next is offset from the dimension line. Baguhin din natin yan. So, ilayo niya kasi nakadikit kanina. Hindi na nga natin makita. That is 150. Try lang natin to ha. You can modify it later. Symbols and arrow. Yung arrow size natin, dagdagan natin. 250. Okay. Next is okay natin. Then close. Ayan, nakita nyo na yung malaking pagbabago. Lumabas na yung text and then lumaki architectural tick, even the extend beyond dimension line and extend beyond extension line. Ayan na rin. Kaya lang nakadikit na yung extension line natin. Modify uli natin. Repeat dimension style. Okay, modify. Masyadong malalaki. Then pwede natin i-adjust to lessen. Let's say extend. Dito muna tayo sa lines. Ano? So, extend beyond ticks, bawasan natin. Let's make it 150. Then, dito naman tayo, extend beyond dimension line. Bawasan din natin. Masyado malaki. So, try natin 150. Offset from the origin. Dagdagan natin to kasi nakadikit eh. So, let's make it 400. Then, arrow size, symbols and arrow. Ito, bawasan natin. Masyado malaki. Architectural thick natin. Then, 150 na lang. Okay. Then next, to text. Try natin ang text. Ayan, text height natin. Let us to lessen this into 200. To less that into 200. Then next is, ayan. Okay, then close. Ayan, nakita nyo, lumiit siya. Pero meron pa rin tayong gagawing i-adjust natin, adjustment, no? Kasi itong dimension, itong ating value, lalagay natin sa taas yung text. Okay, so extend dimension line tayo, mag-adjust muna tayo. Let us check, tignan natin preview. Text muna tayo. So 200 naman siya, medyo malaki pa rin. Bawasan natin, make it 100. Then the text placement, check natin, nasa gitna kasi. So nakita nyo naman, nagbago, lumiit. So depende sa proportion niya. So, modify again tayo for the dimension, style, then symbols and arrow. Bawasan din natin to. Okay, masyadong malaki pa rin. Let's make it to 100. So, 100 siya, then lines. Let us go to extend beyond dimension line. So, malaki pa rin yon. Bawasan natin, ha? Mahaba-haba pa rin, 100. Try lang natin. Hindi pa natin nakita, print. Then, extend from the origin. 450 kasi nakadikit pa rin sa ating hidden line. Text. Okay, 100 na yung kanina, pero ang text placement natin, okay, vertical text placement, lagay natin sa above. Ayun, nakita nyo sa preview, may babaw na. Then, offset from the dimension line, bawasan natin, make it 100. Okay, so ayan na siya ngayon. Kuha nyo na. So, nagbago na siya. Parang onti-onti, nakita na natin na nagiging proportion naman na siya dun sa. Pero pwede nyo pa rin i-modify yan. Okay? So, modify pa rin natin. Try natin symbols and arrow. Pwede litan pa rin natin yan. Arrow size nya. Let's make it into 75. Okay? Ayun, lumate na siya. Diba? Then next, pwede pa rin tayong okay, try natin lang muna, dimension align tayo.
Dimension align, let us check. Then, and to center of this, ha. Sa center niya, pero endpoint nung naka-offset center ng line, yung offset natin. Let us pick here, endpoint. Pick, then drag the mouse. So, at least, no, kung makita yung mga around 100 yung pagitan niya nung dimension. Okay? Then next, para sa mas mabilis na paglalagay ng dimension, okay, hindi na paulit-ulit dimension, type DCO. Okay, dimension continue. Tignan nyo kung ano yung mangyayari, ha. Pag dimension continue, all you have to do is pick the next. Ayan, no, automatic siya. Dinudugtong nyo na agad. Okay, pick the endpoint. Ayan, the next endpoint again. Nung susunod, ayan, tuloy-tuloy yan. Yung nga dimension continue. Then after that, you have to end the command. You have to escape or enter. Ganun lang siya kabilis. Okay, parang hindi na pabalik-balik sa dimension. Pero you have to observe here, no? Nakadikit yung extension line natin do sa letter. So, kailangan i-adjust pa rin natin. Hindi dapat nakadikit yan dyan. Okay, makakagulo yan. Sa dimension style tayo ngayon, i-modify natin extension line na yan. Babawasan natin siya, o dadagdagan natin yung distance niya, no? Dito tayo sa extension line natin, offset from the origin. Yan, okay, nakadikit kasi dun sa ano. So, dagdagan natin 550. So, depende sa inyo paano nyo siya ay papakita na hindi magulo. O, ayan na siya nga, hindi na siya nakadikit. Right? So, pupunta lang kayo ng pupunta doon sa dimension style once you want to edit your text or dimensions. Okay? The next, dimension align ulit tayo. Dito naman tayo sa kabilang gilid. Right. Okay? Right side tayo. Then, end to end again. So, end to end na siya, ha? Right. O, ulitin natin para may practice siya. End to end. Okay. Dimension align. Let's pick here. The next, repeat. Repeat lang tayo. Repeat lang tayo ng procedure process. Okay. End to center. Okay, yan. The next, DCO na tayo. DCO, dimension continue. Tuloy na yan. Okay, para wala ng dimension align. Okay. So, enter or escape. Next. Okay, dito naman siguro sa baba. Okay, nakikita nyo na, no? Pero kompleto na. Doon sa taas meron na. Kahit sa floor plan, dito rin ginagawa pag dimensioning. Sa position o location niya noong ating column. Dimension align tayo here sa baba. So, ang pinapakita natin dito ay mga location ng columns natin. Pick here, dimension align, pick. Then, next, repeat, dimension align, pick here, then center. Okay, corner center yun, ha. Then, pick here. The next is dimension continue or DCO. Pick. The next, ayan. Ayun na siya. Sa end point lang ninyo gagawin, ha. End point, then pick, enter. Next, dimension align tayo para sa position or dimension ng TNB. Pick nyo end point, then center nyo dito. Yan. Nailagay yung dimension para dun sa CR. Kasi hindi na ipakita dun sa bandang taas. Then sa bandang taas, nakikita nyo naman, meron na. Okay? So, that is how we use the dimension style in modification or adjustment of our text, lines, etc. So, makita nyo, nakapaglagay na tayo ng ating dimension. Unti-unti, may improve natin yung ating gawa using this faster command. Okay?